Mapagpalang araw po, ano? Dito po ako sa tahanan ni tatay. Okay, yan. Nandito po siya. O tatay, anong pangalan mo? Leonardo. Leonardo? Ano pa apelyido? Braga. Braga. Si tatay, Leonardo Braga. Si nanay? Nanay, anong pangalan? Candida Malubago. Yan. Melinda? Candida. Candida Malubago. Candida Malubago. Yan. Yun namang apo. Ayun yung apo. Bibili. Nagte-text naman siya. Okay, huwag na natin siyang istorbohin. Di nanonood yan. Okay. Sa oras pong ito, kami mag-Bible study. Ang tawagin to home Bible study. Alam nyo, matagal na kami magkakilala. Ang problema, dito kami nagkatagpo na meron kaming Bible study kasi doon sa sila, dati, hindi kami, kasi nagtatrabaho po sila nung araw doon eh. Nadadahanan ko lang. Matagal na, dumadaan ako ron. Nadadahanan ko silang mag-asawa na nagtatrabaho. Kaya hindi mo sila pwedeng istorbohin. Kaya padandan lang ako, nangangaral ako doon sa kalye kung saan sila nandoon. Hanggang sa nakilala ko nga si Tatay Ogos at nagkaroon kami ng pirmihan doon. Sana gusto ko doon na lang lahat. Ang problema, kung may trabaho sila, hindi mo sila mabaklas. Siyempre, unahin muna nila yung trabaho nila. Po, okay ng Panginoon. Mag-aaral po tayo, may Biblia akong dala. Manipis lang. New Testament kung tawagin. Pero, bago tayo papalawat sa Bible study, ay ating munang hilingan ng Diyos, ang hilingan sa Diyos ang kanyang tulong. Sapagkat bilang mga tao, lagi natin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay sa kanya, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Colosas 3:17. Anong sabi niya? At anuman ang inyong gagawin, at anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Pagkakatiwala natin sa Diyos. Panginoong Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita sa tahanan ni Nanay Tatay Leonardo. Na sana po buksan niyo po ang puso at isip namin, ganyan din ang mga manunood sa video nito sa social media. Kaya ginagamit ko na rin po ang social media upang iparating sa kanila ang mabuting balita o ang salita mo, magkaroon ng pananampalataya ang tao. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Nang panahon na nangangaral po si Apostol Pablo, nung ma-convert na po siya, kasi before na maging apostol yan, isa rin po siyang mananampalataya, pero iba ang kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya niya, kinakalaban niya si Jesus. Iba klase, di ba? Meron siyang pananampalataya, pero kinakalaban niya si Jesus. Yun ang kanyang pananampalataya nung araw, at ang pangalan ng kanyang sekta ng reliyon is Pariseo. Kaya kung pagdating lamang po sa pagsunod sa reliyon, wala na pong tatalo sa kasaysayan ng Biblia kay Pablo. Sapagkat hindi lang po siya basta masunod sa kanyang pananampalataya, kundi ang ginagawa niya, yung mga naglilingkod kay Jesus o yung mga Kristiyano, ay pinapahuli niya, pinapaparusahan, pinapahirapan, pinubugbog, at pinapatay. Kita nyo, reliyosong tao yan. Pero ganun ang gawin niya. Pero nung makilala niya si Kristo, anong sabi niya? Yun, mas ninasaan niya pa ang sumunod kay Jesus hanggang sa kamatayan sa krus. Namatay din po sa krus si Pablo. Pero yung cross, imbis na kagaya kay Jesus, nakapako siya, yung cross nakahikis po. Kaya pagkapako kay Pablo, nakahikis. Hindi niya ginaya yung kay Jesus. Hikis. Kaya nakaganon yung kamay niya. Tsaka yung paa. Ngayon,
tingnan natin yung kanyang sinasabi dito sa Galacia. Ito po yung pagtatapat ni Pablo kung kanino galing ang kanyang pinangangaral sa kanyang panahon. Ito, Galacia chapter 1 verse 11-12. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katanang taho ang mabuting balita o salita ng Diyos na ipinangangaral ko. 12. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni tinuro man sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Anong sabi ni Pablo? Si Jesus ang nagpahayag sa kanya. Yung kanyang ipangangaral. Ito nangyari po sa Gawa 26 mula sa 12 hanggang 18. Tingnan po natin yung salitaan nila ni Jesus. Si Jesus po rito nasa langit. Si Pablo nasa lupa. Sa 26 ng Gawa, verse 12. Yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pare o saserdote. 13. Nang katanghalian tapat, kami naglalakbay. Nakita ko po, Aring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Manining pa kaysa araw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kami pong lahat ay nasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa paghihimagsik mong iyan, para kang sumisigad sa tulis. 15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Yan. Ito po yung nung hindi pa siya apostol ni Jesus. Siya po si Pablo pa. Unbeliever siya kay Jesus. Pero meron siyang reliyon. Isa siyang pariseo. Na mahigit ang kanyang pananampalataya. Tingnan nyo po, babasahin ko lang. Tsaka natin balikan yung conversion niya. Anong sabi niya? Sa Filipos 3. Anong sabi niya? Ganito nakasulat. Sabi niya, Filipos. Ito ang sabi niya. Filipos chapter 3 verse 5. Tinuli ako sa ikalawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo. Kaya nang tinawag niya siya ni Jesus sa wikang Hebreo. Kasi nga Hebreo ang salita ni Pablo. Pasinin nyo, balikan natin yung 26. Ang sabi niya ay ito. Kami pong lahat ay nasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Yan, balikan natin yung Filipos 3:5. Tinuli ako sa ikawalong araw, mula nang ako'y isilang, ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y pariseo. Yan ang reliyon niya, pariseo. Sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang may pipintas sa akin. Ganun po siya
ka, ka-dedicate sa kanyang reliyon bilang pariseo. Isipin nyo, pati si Jesus pinag-uusig niya. Kinakalaban niya si Jesus. Kaya pambihira ang kanyang buhay. Si Jesus ang kanyang kinakalaban. Yung mananampalataya kay Jesus, inaanap niya para madala sila, parusahan sila, mabilanggo, saktan sila, bugbugin sila hanggang sa kamatayan. Kaibigan. Anong nakasunod ang nakalagay? Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na mahari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugian. Oo, inari kong kalugian ng lahat bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinapalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lang si Kristo. Iba na. Kaya nung kinausap siya ni Kristo sa paglalakbay niya papuntang Damasco, balikan natin. Anong sabi niya? Nakakita po kaming liwanag sa kalangitan na mas maliwanag pa sa araw. At nasubasok po kaming lahat. Sa dami nilang nasubasok, sila ang kinausap ni Jesus. Saulo, Saulo. Sabi kang Hebreo, bakit mo ako pinag-uusap? Sa tanong ni Pablo, sino po kayo? Ako si Jesus na iyong inuusap. Kita nyo? Wala siyang ginagawa, kundi usigin si Jesus. Hanapin yung mananampalataya kay Jesus. Di pangkaraniwan ng krimen na ginagawa niya. Kaya ng kanyang paggamin, sinabi niya nung apostol na siya rin ang nagsabi na lahat tayong mga tao makasalanan. At siya rin ang nagsabi na ako ang pinakamasama sa lahat ng masama. Bakit nasabi ni Pablo yun? Yun nga ang dahilan. Ito po ang kanyang pagpapaliwanag. Sa unang Timoteo, ganito ang mababasa natin. Ito yung pagtatapat ni Apostol Pablo. Unang Timoteo 1:12. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus nating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas sa gawain ito, yung pangangaral. Binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoong Yesus na mangaral. Dati, siya ay naghahanap ng tagasunod ni Jesus para ipabilanggo at ipapatay. Kaya nung makausap niya si Jesus, nang na-convert na siya, anong sabi niya? Anong sabi niya? Nagpapasalamat ako. Kanino? Kay Kristo Jesus natin Panginoon. Kita nyo? Si Jesus na Panginoon niya. Nang ma-convert na siya, na nagbigay sa akin ng lakas sa gawain ito, yung pagmimisyo, pangangaral, sapagkat ako'y minarapat niya at tinirang na maging lingkod. Ano yung minarapat? Mula sa makasalanang kalagayan, ginawa siyang walang kasalanan. Minarapat na po siya ng Diyos. Kasi inirang niya ako. Okay, inirang ibig sabihin, inelect ako bilang kanyang apostol, bilang lingkod o ministro niya. Upang maglingkod sa kanya. Dati, inuusig niya si Jesus, ngayon, naglilingkod na siya kay Jesus. Noon, inirang niya ako upang maglingkod kay Jesus, bagamat noong unay, nagsalita ako laban sa kanya. Bukod dito, inusig ko siya at inilay. Sa kabila nito'y kinabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Kaya pala niya inusig si Jesus. Hindi pala siya naniniwala kay Jesus. Kita nyo? Taong reliyoso yan, isang pariseo. Kung sa reliyon lang ang pag-uusapan, walang may pipintas sa akin pagdating sa pagsunod.
Pero nung ginamit na siya ng Panginoong Yesus, nagpasalamat siya sa kanya sapagkat itinalaga siyang bilang ang kanyang apostol. At salamat, mayroong apostol na ginamit ang Diyos para naman tayong mga Pilipino bilang hentil, yung aral ni Pablo ang ating pinaniniwalahan, kaibigan. Hindi tayo naniniwala kung ano-anong aral. Isang aral lang, aral ni Pablo. Na, wag po kayong, wala tayong reliyon dito. Tayo ay nasa Bible study po. Nung makonvert si Pablo, nagsimula na po siyang mangaral patungkol sa ating Panginoong Yesus. Anong sabi ni Yesus? Puntahan mo ang mga tao. Okay, ito na, tuloy na natin sa 26. Ang sabi niya, 16, tumindig ka, napakita ko sa iyo upang ikaw ay subuhin, uutusan, magpapatuto ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo, sabi ni Jesus. 17, nililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hentil na pagsusubuhin ko sa iyo. Kaya niya po ililigtas sa mga Hudyo at mga Hentil. Kaya kasi dati kasama ni Pablo ang mga yan. Yung Hudyo, mga Hentil kasama niya. Upang hanapin po yung mananampalataya kay Jesus. Upang sila po yusigin, ipabilanggo, pasakitan hanggang sa mamamatay po sila. Kaya sabi niya, iingatan kita laban sa kanya. Kasi po, sila naman ngayon ang maghahunting sa kanya. Kaya sabi ng mga Hudyo, hindi ba ito yung dating kasama natin? Ngayon nangangaral na siya ng Yesus. Yan. Kasi po na-convert na siya ni Yesus. Nung panahon na yan, habang naglalakbay po siya sa Damascus, nakakita siya ng liwanag na mas maliwanag pa sa araw. Yun po pala yung parahan ni Yesus. Para siya makausap. Kita mo, sa dami na nasubasog sa lupa, siya lang ang kanyang kausap. Ibig sabihin, nagsasalita si Yesus, nakakapakinig lang si Pablo. Hindi sila nakakapakinig din. Hindi sila nakakarinig sa kanya, yung iba. Okay, anong sabi ni Jesus? Ililigtas kita. Siyempre, magtataka ka, bakit ganon? Kasama natin paro, sige na mananampalataya kay Jesus. Ngayon, nangangaral na siya mismo kay Jesus mismo. Kaya, yung makulay ang buhay ni Pablo. Para siyang naging, ngayon, patago-tago siya. Kasi pag nakita siya, naging wanted siya. Naging wanted na siya sa kanyang mga dating kasama. Siyang dating nag-uusig, ngayon siya na ang inuusig. Kaya sabi ng Diyos, iingatan o ililigtas kita. Yan. Ililigtas kita mula sa mga Hudyo at Hentil na pagsusubuan ko sa iyo. 18. Susubuin kita sa mga taong iyon. Yung mga Hudyo, Hentil, upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsasampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang na sa mga pinagpaging banal ng Diyos. Kaya inutusan niyang mangaral. Kaya nagpapasalamat si Pablo sa gawain ito, yung pangangaral nga. Anong gagawin niya? Mangaral. Anong utos ni Jesus? Yung mga Hudyo, mga Hentil, imulat mo kanilang mga mata. Ibig sabihin mga blind sa mga bulag sila, hindi po sila bulag na mayroong tungkod na gumaganyan. Kundi bulag po sila sa espiritu. Kagaya sila ni Pablo nung araw, sabi niya, kaya ko nagawa yung ganyan, yung pag-uusig kay Jesus sa wala ng kawalan niyang pananampalataya sa kanya. Ibig sabihin, bulag po siya sa pananampalataya. Ganyan din na sinabi ni Jesus sa mga tao. Kaya imumulat mo kanilang mga mata. Yung naranasan niya, ipararanas din sa kanila.
Ah. At ano pa sabi niya? Ano pa sabi niya dito? Ibalik sa kadiliman, ibalik sa kaliwanagan, mula sa kadiliman. Ano daw ang mga tao? Nasa kadiliman. Dalhin mo sila, kunin mo sila sa dilim, idalhin mo sa liwanag. Kunin mo sila kay Satanas, dalhin mo sila sa Diyos. Bakit? Yun nga po eh. Kaya nga may pangangaral. Ang layunin ng pangangaral, upang tayo po ay ligtas, gaya ng mga taong binanggit ni Jesus kay Pablo. Iligtas sila. Kasi po lahat tayo nagkasala sa Diyos. Nasa kadiliman po tayo ay tagasunod ni Satanas. Mula sa salita ng Diyos na dala ni Apostol Pablo, ang tao po, anong sinabi? Magkakaroon sila ng pananampalataya kay Jesus. At kung sasampalataya sila sa akin, sabi ni Jesus, lahat ng kanilang kasalanan patatawarin ko. At isasama ko sila sa mga pinapaging banal ng Diyos. Amen? Napakaganda ng layunin ng pangangaral, kaibigan. Hindi to pang-iistorbo sa buhay natin, buhay ninyo. Akala nyo ba pag inalok kayo ng Bible study ng 30 minutos, pang-iistorbo yun? Hindi. Malalaman natin ang parahan ng Diyos sa kaligtasan. Panguli, anong sabi ni Pablo? Sa unang Timoteo pa rin, sa chapter 2, verse 3 and 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos nating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan. Paano malalaman ng katotohanan, kaibigan? Makinig ka. Pag may nagba-Bible study kagaya nito. Hindi po ako nagpo-promote ng reliyon. Hindi ako nagpo-promote ng pananampalataya ko. Ang pinopromote ko po, ang ating Panginoong Yesus na tagapagligtas. Kaibigan, pag hindi mo pa sinuko ang buhay mo kay Jesus, isuko mo na. Bakit ko sinabing isuko niyo ang buhay niyo kay Jesus? Sapagkat malapit na siyang dumating. Pag hindi niyo pa sinuko ang buhay ninyo kay Jesus, anong sabi ni Jesus? Walang makakapunta sa aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Kaya lahat ng hayaw kay Jesus, hindi po sila makakapunta sa langit. Tandaan ninyo, kaibigan. Pero lahat ng susuko kay Jesus, isasama niya sa kaharian ng Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagtuturo mo sa amin. Pinakita mo po ang conversion ni Pablo mula sa mapanghusig, mapanghusga, mapanglait. Dumating ang panahon, siya naging lingkod mo, naging apostol mo sa pamagitan ng Panginoong Yesus. At nagmisyon siya hanggang mamatay po sa ekis na krus. Salamat po, Panginoong Diyos, matyaga mo kaming tinuturuan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Inyo pong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama po natin si Tatay Leonardo. Ayan po. At si Nanay. Ito naman. Asan yung anak? Ay, yung apo. Yun na yan. Asan ba? Ba't ko? Bibilin. Ayan. Ay, yung pala. Ayan po yung apo. Sana kayo pong nakikinig ng video ito. Wala po tayong religious na pinag-uusapan. Ano man ang inyong kinabibilang na reliyon, o hindi kayo dapat magalit. Bakit? Wala akong binanggit na reliyon. Ang akin lang pakiusap, isuko nyo ng buhay nyo kay Jesus. Amen? God is good. All the time. Barangay 105. Sonid District 1, Tondo, Manila. God bless us po.